So, ayan mga ka-antrep, basic problem dahil din sa basic lang sana na maintenance. Bakit ba nag-overheat ang makina or bakit ba nagkakagasgas yung cylinder block at saka ang piston ng ating mga motor? So, nag-i-start po talaga ito, kaya siya nag-overheat at kaya nagagasgasan itong mga cylinder block natin dahil po kinakapos or kakulangan ng oil. So kapag kulang na po ang supply ng oil, kapag wala na pong dulas, kapag wala ng lubrication, kapag wala ng viscosity ang oil na nasa loob ng ating mga motor, or worse, kung naubusan or natuyuan na po ng oil ang makina ng motor, ay ang tendency po talaga nun ay magagasgasan po, magkaroon ng kanal-kanal talaga ang block, gawa ng sa pagtaas baba ng piston ay gagasgasin niya po itong wall ng block. So ang piston din, ganun din ang mangyayari, mapuro gasgas din yan siya. So dahil nga sa wala ng oil, kulang na yung supply ng oil, talagang kumbaga magbabanggaan yung bakal to bakal, magkakaroon ng corrosion doon sa loob. Kahit naman yung tao, di ba, halimbawa kikiskis mo ng kikiskis na walang proper lubrication, ay talagang makakaramdam ng sakit yung balat or buto or kahit na anong parehong surface na nagbabanggaan or nagkikiskisan na walang dulas or hindi basa o kaya yung ganyan, wala ng lubrication. Kaya po nasisira or nagkakanal-kanal itong mga wall ng ating cylinder block. So ang tendency po nun, kapag ganun po katagalan, syempre iinit siya ng iinit, kaya mag-overheat siya. So magiging cause ng overheat yung kawalan ng oil, na supply ng oil, at ayun po, kawalan din ng oil yung cause kung bakit nagkakanal-kanal or nadadamage yung wall ng ating cylinder head block. So pag nagkaganon, ang mangyayari po ay magpapa-rebore po tayo. Kung dati ang iyong block kagaya nito standard, ito sa Kiwi po ito, Kiwi 125. So ipapa-rebore po ito ng 0.25. Medyo palalakihan siya kasi babawasin yung pinakaunang yung surface ng wall ng block para matanggal yung damage niya. So kapag nagpa-rebore, ang standard na piston ay papalitan na rin talaga ng 0.25 kasi ang magiging butas nitong block wall ay magiging 0.25. So yun po yung mahirap kapag po tayo ay nagkaroon ng kapabayaan sa basic maintenance ng ating mga engine, kasi ang magiging damage nyo po ay masakit or mas magastos. Kasi magkano lang naman ang oil, hindi na importante kung mag fully synthetic base ka ba. Ang pinaka-importante ay maintain, at dapat talaga ay i-check palagi or mayroon tayong proper maintenance kung tuwing kailan ba tayo mag-change oil para sa ating mga motor. Halimbawa, kung gumamit ka lang ng multigrade, dapat 1,000 to 1,500 kilometers, mag-change oil na po tayo. At kung kumamit ka naman ng mga mineral, o ayan, 1,500 to 2,500, change oil na tayo. Kapag nag synthetic based, o ayan, 3,500 to 5,000, change oil. Kapag fully synthetic, pwede ka sa 6,000 to 7,000 change oil. Dapat po maintain. Huwag tayong mag-base doon sa kung ilang buwan kang bago mag-change oil, doon palagi sa kilometers ng tinakbo ng engine mo, doon sa paggamit ng iyong oil. Kasi imagine yung mga ka-antrep, oil lang talaga, basic maintenance siya, pero ang kakaharapin mong problema, pag ito ay natuyuan, pag ito ay naalanganin, pag ito ay wala ng supply sa makina mo, mag-overheat siya. At syempre, mabuti na lang kung block lang ang sisirain niya at piston lang. Paano kung masobrahan talaga, na tipong pati ang kanyang rocker arm, pati yung kanyang mga engine valve, totally papalitan yun, or worst, kung talagang i-overhaul siya. So ganun yung balik, ganun yung ganti sa atin ng ating mga engine kung sa basic maintenance lang ay pabaya tayo. So magsasuffer tayo at mapapagastos talaga. Kaya ito, ayan, lahat ng mabibitin or makukulangan or matuyuan ng oil ng mga makina,
ipapaano talaga, ipapa-rebore. Pag hindi na nga kaya ng rebore, ay punta ka talaga sa overhaul. Top overhaul, kung hindi kaya, ay talagang mag-o-overhaul ka. Kasi nga, na idadamage talaga ng oil ang buong sistema ng makina kung pabaya tayo sa pag-change oil. So, yun lang mga ka-antrip. Sana ay may naiambag akong kunting kaalaman at paalala sa inyo. Thank you. Bye-bye.